So ito guys, siguro narinig nyo na yung balita na si Coach Chot Reyes ay nag-step down na bilang head coach ng Gilas. And at the same time, ay meron din siyang mga hirit sa kanyang mga bashers. Okay? Finally, nilabas na niya yung kanyang saloobin dito sa mga nambabash sa kanya at sa kanyang pamilya. Okay? So magbigay tayo ng reaction natin dito sa kanyang mga sinabi. Okay? Ito, basahin muna natin yung kanyang pag-step down. I think it is time for me to step aside. Through all the preparation, I always said, judge us on this performance in the World Cup. Obviously, we did not perform. I take full accountability. Because of that, I think it is time for me to step aside. I hate using resign. I am not a quitter. I signed up to do a job and we did not deliver the result. So I think it's time to step aside and allow SBP to make a decision for the good of the team and the program. Actually, sinabi niya, allow the SBP to make a decision. So, ibig sabihin ba, kung mag-decide yung SBP na, Chot, gusto ka pa rin namin, babalik pa rin siya? So, hindi natin masabi, ha? So, in a way, parang you kind of feel bad for Coach Chot dahil dito, dahil sa all of the bashing and all of the hate na natanggap po niya. Diba? Pero, mamaya po, sasabihin ko din, kung tandaan natin, alalanin natin, bakit nga ba nagalit yung mga tao kay Coach Chot? Okay? So, basahin natin yung kanyang sumunod na sinabi sa interview. Okay? Actually, ito, pakinggan na lang natin. France didn't advance. Australia is not advancing. There's so many powerful teams that didn't advance. Pero sa Pilipinas, bawal matalo. Diba? Dito sa ating mga Pinoy, bawal matalo. So, after a while, it's just too difficult. It's just too heavy. Masyado nang masakit. Masyado mahirap. Just to be very honest, bastos naman talaga yung mga ibang pinagsasabi. So, I don't deserve it. My family doesn't deserve it. Okay, so yun po. Naglabas na si Chot. Okay, sinasabi niya, throughout this whole time, hindi siya affected, hindi siya nagso-social media, 'di ba? Baliwala sa kanya yung mga bashers, pero ito after ng World Cup, nailabas na niyang lahat. Medyo bastos naman talaga yung mga ibang umihirit sa kanya. Tsaka talagang medyo grabe din talaga, 'di ba? Doon lang din ako nakakakita na sarili nating head coach ay binubu ng mga audience. Kumaga, love ng mga tao yung mga players ng Gilas, pero pagdating sa kanya, binubu. Kahit nung nandun ako, nanonood ako South Sudan, binubu pa rin siya. Sa akin lang ito, biniblame na naman niya itong mga Pinoy basketball fans. Ang sinasabi niya, sa Pilipinas, bawal matalo Sa Pilipinas, bawal matalo. Parang yun lang yung dahilan kung bakit tayo galit kay Chot Reyes. Na dahil natatalo siya. Okay? Alam nyo, sanay naman tayong matalo. Sa akin, sa decades and decades ng Philippine National Team, Coach Chot, sanay tayong natatalo. Okay? I-remind ko lang din sana para sa mga nanonood at kung sino makapanood nitong aking vlog kung bakit nagalit yung mga tao kay Coach Chot. It goes back to last year. 1 year na akong nag-esports vlog. Sumabog itong issue na to nung around August doon yung mga bring back tab na na mga issue So mga 1 year na ako nag-esports vlog. Ang unang kinagalit ng mga basketball fans is the way kung paano kinuha yung head coaching at program director job kay Tab Baldwin at ibinigay sa iyo. Doon nagalit yung mga Pilipino. Ang feeling ng Pinoy basketball fans, ang ganda ng direksyon ni Coach Tab. Kung meron man siyang nagawa noong February o kung ano man, baka na politika si Coach Tab o kung ano man, kumbaga his program is doing well. Bakit mo kailangang guluhin, sirain, mag-start ng, kumbaga, start from scratch,
Diba? Ang ganda na nang nasimulan. Tingnan mo kung sino na nagde-deliver ngayon. Yung batch din na mula dun kay Coach Tab. Diba? Yung mga nandun din. Yung mga batch din nila. Diba? So doon pa lang nagalit yung mga Pilipino. Kasi pareho tayo ng cycle. Paulit-ulit. Kukuha tayo ng foreign coach. Pag malapit na yung World Cup, ibabalik si Coach Chot Reyes. Para saan? Don't give us that crap na, hindi, kinuha lang ako, hindi naman ako nag-ano dyan, kinuha lang nila ako dahil ginusto nyo yan. Ginusto nyo na i-coach yung Pilipinas sa World Cup for you to have that moment, to have that winning moment that will be remembered forever sa basketball history ng Pilipinas na hindi natin na-achieve. Yun eh. Don't give me na, hindi, ako, tinawagan ako, kaya hindi, ginusto nyo yan. Tinanggal nila si Tab Baldwin para maibigay sa'yo yung head coaching na yan. Ang sabi ng mga Pinoy, binigay sa'yo o sige, tingnan natin, higitan mo yung ginawa ni Coach Tab. Kasi maganda yung simula sa kanya, higitan mo. Kung tingin mo, mas okay yung sa'yo, ipakita mo. Kaya naging mataas ang expectation sa'yo, Coach Chot. Yun talaga yun. Yun yung una. Pangalawa, yung pagkatalo sa Southeast Asian Games. Diba? Ang tagal-tagal, we dominate Southeast Asia. Tapos nung ikaw yung sumabak, natalo tayo, nag-silver tayo. Actually, pag ganun pa lang, dapat natatanggal na yung coach Pero hindi ka tinanggal. Diba? Tinuloy pa rin sa'yo. Binigyan ka pa rin ng pagkakataon. Fine. Nung sumunod na Southeast Asian Games, you were able to redeem yourself. In fairness, na isa lang ang naturalized natin. Diba? Natalo mo yung mga teams na maraming naturalized. So, very good yon. So, pagdating sa Southeast Asian Games, nabawi mo yung sarili mo. Okay? Nabawi mo. Pangatlong rason kung bakit nagagalit yung mga Pilipino. Dahil sa anak mong si Josh Reyes, si Coach Josh. Alam nyo, marami namang mga talented na Pinoy coaches. Totoo yan, marami talaga. Nakikita natin sa UAP, sa NC, sa MPBL, syempre sa PBA. Lahat yan, nakikita natin. Pero yung parang ibinigay sa anak mo, yung slot na yan, assistant coach sa Gilas, and at the same time, yung head ng ating youth na Gilas, diba? Lalong nakadagdag pa. Galit na nga yung mga tao dahil ang feeling nila, kinuha nyo kay Tab Baldwin, tapos makikita pa nila yung anak mo nakasama doon. Na maraming mas deserving na coaches. Don't get me wrong. I believe itong si Josh Reyes, given time, can be a great coach. He can follow your footsteps. Pero dadaan sa proseso, dadaan sa, diba? He needs to stand out on his own. Hindi yung feeling ng tao, kaya siya nalagay dyan kasi anak ni Coach Chot, paborito si Coach Chot, malakas sa mga bossing, na yung anak niya nalagay doon. He needs to, kailangan niyang patunayan yung kanyang, di ba, katulad na ginagawa ng mga ibang coach na walang pamilya sa loob, na walang tatay na katulad mo na isa sa mga most successful coaches sa PBA. Yun yung isa pang dahilan. Kaya nagpatong-patong yung mga yon, 'di ba? Yung ginawa kay Coach Tab Baldwin, yung sa SEA Games, yung kay Josh. Kaya galit yung mga Pilipino. Yung marami sa mga nambabash sa'yo. So although sinasabi ko naman, ayoko naman yung bastos. Ako, never akong nambabash ng bastos sa channel ko. Always with respect. Ako, personally, I never called you yung mga pangalan, yung mga choke, never kong ginagamit yon. As much as possible, ayokong gumagamit ng mga ganun taglay kasi masyadong bastos nga talaga. Totoo naman yon. Pero, naiintindihan ko saan galing yung galit nila. And kung i-blame mo at ito-twist mo yung storya, nasasabihin mo, kaya lang galit sa'yo kasi ayaw matalo. Hindi Yung ginawa nyo, yung ginawa ng SBP kay Coach Tab Baldwin, di ba? Maayos na yung takbo ng programa, kailangan guluhin, start from scratch. O sige, tingnan natin. Tingnan natin kung if you can deliver. Diba? Ito, nakita natin sa World Cup, kaya sana, kinapos. So, yun lang yun. And yeah, at the end of the day,
totoo naman, performance dapat. Kapag nakita na expectations, tapos below expectations, ganun talaga, papalitan na. And move forward na sana. And I feel bad for you. Ako personally, wala naman akong galit o hatred kay Coach Chot. Kaso yun nga, yung sinabi kong mga dahilan na yun talaga yun. Baka nakakalimutan kasi natin. Diba? Yun. Kung bakit nagagalit yung mga basketball fans dito kay Coach Chot. And ganyan pa yung kanyang huling interview. Diba? Nasisisihin pa yung Pinoy, bawal matalo dito, bawal matalo. Lalong, diba? Kesa gumaan yung loob sa'yo nung mga fans na binabash ka dati. Diba? Kasi, syempre, maaawa din eh. Step down na, ganun, diba? Para kasama natin kay Coach Chot. Sobra pambabash natin. O yan, nag-step down na siya. O diba, sasabihin mo na, sa Pilipino, bawal matalo, gagalit sa'yo ulit. Diba, wala tayong magagawa dyan. So, yun lang. Ako, sa PBA, sa talk and text, babalik siya dyan. And they will continue to do well. Kumbaga, he has proven that. Diba, pero dito kasi, ang tingin talaga ng tao, diba, you wanted that moment. Ikaw, gusto mo sa'yo yung moment, World Cup, sa Pilipinas, matatalo natin yung Dominican Republic, yung Angola, o baka yung Italy, kung ano man. Tapos mag-advance, di ba? You wanted that moment. Kaso, hindi kung paano kinuha kung paano, di ba? And, sa akin, dalawa nga as a coach, may mga problema sila sa'yo as a coach. Ang mas problema ko is yung as program director Kung paano hinandle yung mga as a manager, paano hinandle yung recruitment, yung training, yung relationship kay Soto. Diba? Yung the whole time, JC ba o Brownlee? O basta anggulo Anggulo kesa yung nasimulan na sana 2 years ago, tinuloy-tuloy hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Ganyan yung nangyari. Pero anyway, at least dikit naman yung mga laro, diba? Yung final game against China, that's a good memory na kumbaga you went out with a win. So okay na din yun. Pero yun nga, sa akin lang, yun lang, wag natin kalimutan kung bakit ba nagalit yung mga Pilipino kay Chot Reyes in the first place. Okay? So, pero ako, personally, I wish him the best sa kanyang mga susunod na gagawin sa talk and text. And yung mga iba pa niyang gagawin sa buhay. So, yun lang naman. Sa akin, in the end, performance, si Boss MVP gumastos ng malaki. Kaso, yung naging performance natin, way below expectations. So, yan. Step aside. So, tingnan natin kung papayagan ng SBP na mag-step aside si Chot. O baka iano pa siya sa Asian Games. We'll just have to wait and see. Basta after ng Asian Games, sana kumuha na tayo ng foreign coach. Walang halong politika galing sa PBA and let's start fresh. Okay, so yun lang. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Let's go Gilas. Congrats ulit sa win over China. Bye-bye.